Oh, mga kabising. Nagulat ako, biglang tinakbo ah. Opo, mga kabising. Gratis natin, mga kabising. Yan. Ayan, good morning mga kapising. Update lang po dito sa Manila Bay. Ayan, bandang Manila, malabo. Dahil sa ulap. Ulimlim pa rin ang panahon mga kapising. Wala po kasing tigil ang ulan kagabi. Pero dito po, tuloy-tuloy pa rin yung gawa rito sa ginagawa pong highway po ng Paliparan. Update lang mga kapising. Kahit po malakas ang ulan kahapon, panay pa rin po ang gawa dyan. Diretso pa rin po yung tambak nila mga kapising. Ito po nag-aayos. Ngayon nakahinto kasi siguro break time. Pero maya maya po hahataw na naman yan. At kung gagawin naman po tayo bandang norte, Bataan, yung isla po ng Bataan hindi po makita sa kapal po ng ulap, ng dilim. Yan po yung part po ng norte, Pampanga, maging yung bundok ng Pampanga hindi po makita, hindi po matanaw sa dilim, malabo dahil sa tindi po ng dilim mga kapising. Ayan, ngayon mga kapising, kaperaso na lang, pero yung tambak po nasa tapat na, lagpas na po sa tapat namin. Kung dati yung tambak at saka yung bakal hindi mo mabibidyoan ng ganyan, pero ngayon ayan, konti na lang. Saka malaking tulong po ito talaga dito sa amin, lalo po dito sa mga nakatira sa Bindagat, saka sa mga mangingisda. Nakakaroon na po ng gulong mga kapising. Mamaya tayo naman ay mabasa. Andito po tayo sa ibabaw ng dike. Kaya po malaking tulong yan kasi ang alon din na basta makakapasok. Diyan pa lang basag na yung alon. Kaya nga po yung tubig dito, yung alon dito, ayan po. Kahapon po ng umaga nag-video po ako rito. Ganyan pa lang po yung panahon. Tapos nang pumunta po tayo din sa Alamangan, nagulat ako, biglang naglakihan bigla yung alon. Ayan po. Makapansin niyo po ron. Kasi doon open pa ron eh. Kaya yung hampas ng alon doon oh. Diba? Grabe. Ayan po yung ginawa pong mega dike. Yung floodway pala. Tapos yung mga bangka po rito, ayan. Isa na po dyan yung bangka natin kulay pula. Ayan, katabi po ng malabong pula. Yung sa atin po kasi malinaw na pagkapulay. Ayan po yung kulay pula na yan. Wala pa rin pong maka na yan. At pasintabi po sa mga kumakain. Hindi pong maiwasan, walang mahagip na basura rito.
Grabe po yung salpukan ng alon dyan, no. Kaya kung dito po sa ito yung pinalulugaran ko, pinatatayuan ko, kung ito po ay wala pang harang, ganyan din po mangyayari. Hindi tayo basta-basta makakalapit sa lakas, oh. Yung ano po kasi yan, yung balik, yun po yung nagkukos ng salpukan. Oh, kaya mahirap po pumunta ron, maliligo ka rin. Diba? Work. Dito po hindi ganong malalaki yung salpok, oh. Kasi nga pigil na. Pigil na yung dating ng alon. At yung hangin, mga kapising, ano yan, tawagin po namin yan kawit. Kasi nandito po nanggagaling sa may kawit yung hangin. Hindi po siya rekta pang habagat. Kaya lang mamaya pag pumihit po ng diretso yan, habagat na. Ano, purong po kasi ngayon ng tubig, kaya yung mga bakal dyan, nakita nyo po mga naglitawan. Ito po yung pasukan ng tubig dito. Dito rin po kami pumapasok at lumalabas. Ito po yung ano, saraduhan kapag malaki yung dagat para hindi makapasok po yung volume ng dagat. At hindi lang po yun, pati yung alon. Kaya lang sa ngayon po hindi pa sinasara, hindi pa po siguro tapos, may kailangan pang gawin. Ngayon po yung alon, no? Pag umuulan po kasi yung alon medyo pumapayapa. Mga masisipag ng mga mandaragat, mga kapising, kahit umulan, gawa pa rin ng gawa. Andun yan, mga kapising. Kaya pag ganito pong August, September, pagpasok po ng July, August, marami na pong pahingahan na rito. Higpit-higpit na sinturon. Yan po ang buhay ng mga mandaragat. Kaya ako po yung mga anak ko, ano po yun 3 lalaki. Hindi ko po talaga sila
pinursige na hindi mag-aaral. Kasi sabi ko sa kanila, iba may pinag-aralan. Dahil katulad ko, hindi naman po nakatapos. Buti binigyan ako ni Lord ng talent ng pag-fishing. Yung mga previous po na kung makikita nyo po yung aking mga video, yung ray fishing adventure, ay talagang malalaki pong bako ko yung nahuhuli natin, tsaka mamali. Isa rin po yun sa nakasuporta sa pag-aaral ng mga anak ko. Kaya lang talagang sanay na po kami na pagdating po ng mga July, August, September, hinto muna ang pagdadagat. Dahil panahon na po kasi yun ng habagat, tsaka typhoon. Pero pagdating naman po ng mga kalahatian ng September hanggang June, yan, malaya na naman po tayo kasi ano na po yun, amihan. Kalmado naman po rin na ang dagat pag amihan. Kaya lang sa dami po ng kalaban namin na sa dami po ng mga bangkang namamalakaya rito, hindi ka na masyadong, hindi na katulad nung dati na sagana pa ang biyaya ng dagat. Ang dami na po kasing kaagaw. Bukod doon sa maliliit na butas ng lambat hanggang sa pinakamalaki. Kaya kung yung Manila Bay na to gagawin na lang itong pangisdaan, yung mga fishing na lang, nako, hindi ho hindi basta-basta mauubos. Saka dito walang sukat. Gaano man niyang kaliit, walang bawal-bawal. Mabuti na lang po na wala na rito yung dynamite fishing. Ayun po talaga yung mahigpit na pinagbabawal. Kaya itong luok na to, pag yung natabunan na po, nagkaroon na po ng kalsada dyan, pamumugaran na rin po yan ng mga isda. Ang problema lang, yan, sa dami po ng mga naglalambat, ay tumubo man, sandali lang. Kasi kahit maliliit pa, hinuhuli na kasi. Wala kasing disiplina rito. Walang bawal-bawal. Hindi po katulad ng ibang mga probinsya at saka ibang bansa, lalo sa Canada, napapanood po namin. Yung mga hinuhuli na lang isda, may sukat. Saka bawal po dun yung mga troll, Norway, dito po, San Damakmak. So ayan po mga kapising. Hanggang dito na naman po tayo. At sana po mag-enjoy po kayo. At ingat po tayong lahat dahil panay nga po ang warning ng Pag-asa. Dahil po sa banta ng pagbaha. To God be the glory po. God bless po sa ating lahat. Hanggang dito na lang po. Ako nga pala si Ray Fishing Adventure TV. At sana patuloy nyo po suportahan. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na rin po kayo. Please pa-like, pa-share, pa-comment at pa-subscribe na rin po. Paki-click yung notification bell na sa ganun lagi po kayong updated sa mga video na nilalabas natin. Yun. God bless po mga kapising. Isang salpok muna dyan. Isa pa. Mahina-hina. Ayun. God bless.